Yes, good evening. Reporting to Men in Uniform Personnel, MUP. So, magandang balita, no? So, ang gagawin natin dito ay reporting ako sa inyo dahil sa ginagawa natin ngayon ay napipilitan na silang kumilos. Ang Philippine National Police, medyo mabagal silang kumilos kasi wala pang sumusundot pero nakakaramdam na sila. Other branch of service o other uniform personnel, kalampagin nyo rin dahil gusto nating iparating ito sa Congress, sa Senado, para bahala na sila kung saan yung pera ang binigay nila, nasaan na yon. So sila nang bahala maghanap doon. So galing ako sa loob ng Camp Aguinaldo at may nakausap ako. In general, hindi ko na lang sabihin kung sino yung nakausap ko. Mga na bumilis daw ang proseso doon sa Munis. Doon sa Munis ang na-focus nila na diniscuss sa akin na napabilis ang release ng Munis ngayon. Dahil mayroon ng kinakasuhan sa kanila. Kaya bumibilis. Kaya kayo mga principal pensioner, ganun rin ang gagawin natin. Kakasuhan natin sila para bumilis. Now, yung mga trolls, mga kontrabida, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Sabi ko nga sa inyo, I started my advocacy sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte ito sinimulan ko 2020. At panahon pa ni Duterte itong hinahabol nating pera. Hinabol ko ito ng 2021 March. Doon ako nag-start 2021 paakyat. Okay naman yan. So, basta magandang development ngayon. Sa mga leaders ko na lang magbibigay ako ng instruction para hindi nila makopya. Magsubaybay sa aking YouTube, sa Makabayan Informative Channel, sa aking Facebook account, isumbong kay Commander Bukay. Magsubaybay kayo doon dahil doon ko ilalabas ang mga detalye. Doon ko ilalabas ang detalye. Maraming salamat. Basta magandang development tayo. Kayo mga principal pensioner, pag sinabi sa yung fake, kayo ang fake. Ang hirap kasi sa ating mga sundalo, di ba, isog? Pero pag nagtanong sa PGMC, pag sinabi ng sarento na mga junior natin, sir, natanggap mo na. Ganun ba? Si tanga naman, sorry for my word, para dinidiretsa ko kayo. Para magising kayo. Aalis kayo kaagad. Paano mo nasabi na naibigay na sa akin? Pakita nga, ipatingin mo nga dyan sa computer. Kung ayaw mo ipakita yan, picturean mo, ibigay mo sa akin. Pag ayaw nila, ibig sabihin, nagsisinungaling yan. Anong violation sa batas nun? Wala tayong violation sa batas. Sila ang may violation sa batas. They violate, tandaan nyo, ang batas na ito 11.032. Tandaan nyo yun may batas yan, Republic Act 11.032. Doon mo sila titirahin. Doon natin ireklamo sila. Kasi nga, pag umabot ng 20 days na hindi sila nag-respond sa inyong mga claims, ibig sabihin, the head of the office mag-explain sa inyo. Yun. So, itutuloy ko muna. Saka ko na itutuloy ang mga ibang detalye. Salamat. Magandang araw sa ating lahat, mga kasama. Nanonood ako ng impeachment. Walang kabuhay-buhay. Di tulad ng impeachment ni Erap at saka ni Corona. Pero doon talaga kay Erap, napakaganda ng balitaktakan. May napupulot ay maganda. Na talagang bihasa ang mga lawyers. Dito sa lawyers na ito,
Yung lalo na yung lawyers ng prosecutors. Hindi ko dinidisregard yung lawyers na bayad, o what I mean yung practice. Ang nakikita ko dito yung lawyers na mga ang tawag nito, lawyers ng mga prosecutors na congressmen, ano. Bakit hindi sila? Bakit hindi sila yung mga nag-hired pa sila? Dalawa lang kasi nakita ko, is either mahina sila or tinatamad na rin sila, ano, dahil matatanda na karamihan. Hindi, mga bata pa eh. Mabuti wala na, namatay na si Senador Miriam Defensor, kung hindi puro bull out inabot nila. Mabuti sa mga judges ngayon, senador judges walang matigas. Paano? Wala si Senador Marcolita, ano? Wala si Senador Marcolita na isang makulit. Si Cayetano, hindi rin matapang yan, pero kahit pa paano nambubulabog. So walang senador judges, si senador Defensor o Santiago, Santiago Defensor. Ano ba? Tama ba? Defensor Santiago. Ano? Na wala siyang kinikilingan. Laging nasisermonan yung mga prosecutor. Ano? Laging nasisermonan yung prosecutor, lalo na si Aguirre. Talagang matinding birada sa kanya. Parang yung pagkaabogado ni Aguirre talagang wala napapahiya. Pero ngayon dito, walang mga judges na matigas-tigas na senador. So, nakakawalang gana eh. Nakakawalang gana manunod kasi ilan lang yung senador. 4 lang yata senador dyan eh. Yung magkapatid. Sa minority. Yung magkapatid lang. Now, dito naman sa prosecutor, o what I mean, dito sa majority na senador, parang isa lang ba? Si Kiko Pangilinan. Sino pa? Wala na. Si Cayetano. Bali, 5 lang silang kanya abogado. Panglima si Escudero. Pang-anim sana si Marcoleta, kaya pilit nilang itinanggal. Pilit nilang tinanggal. So, nakakawalang ganang panoorin. Anyway, ano man mangyari dyan, kumbik si Inday Sara, wala tayong magagawa. Kasi wala rin magagawa yung 32 million, hindi naman kumikilos. So, wala tayong ibang sisihin kung hindi yung sarili natin ang sisihin natin. Dahil pinapayagan natin, tinotolerate natin ang corruption. Ma-impeach si Inday Sara, kasalanan ng 32 million, hindi sumuporta. Ano? So, yun lang mga kasama, mga kaibigan, mga kabarkada ko, kaibigan, tuloy lang ang laban para sa bayan. Hello! Mayroon akong naobserbahan at nakikita. Mukhang tahimik ngayon, ano? Tahimik ngayon. Mukhang mayroong bayaran na naman. Kawawa ang Pilipino. Lahat na Pilipino yata kayang bayaran. Bilyon? Milyon? Hindi. Bilyon ang usapan dito, hindi na milyon. Kaya kawawang Pilipino. May napapansin ako dito. Mukhang may bayaran na naman. Kaya hindi kumikilos ang mga grupo na mga pro-Duterte, mga anti-corruption group. Wala, nanahimik na sila. Mukhang may bayaran. Kawawa ang Pilipino. Ako sa totoo lang talaga, bilang isang senior citizen na matanda na rin sa kalibutan. Nagalit yung misis ko. Kalibutan eh. Alam nyo ba kung anong kalibutan? Matanda na sa mundong ibabaw na ito. Ito yung misis ko. Alam nyo kasi, napag-aralan ko lang talaga
Sa pagpasok ni Pangulong Marcos Jr., nawala na yung perang milyon-milyon o kaya bilyon-bilyon. Puro trilyon ang usapan. Biruin mo ha, sa kanyang ama, milyon lang usapin. Milyon lang usapin. Now, yung pinagyabang niya na bilyon na 550 project, bilyon yan, 550 billion project. Karon. Ha? Ano may karon? Ngayon, ay hindi na siya nagyayabang ng amount of accomplishment kasi baka mapapahiya na naman dahil 550, we accomplish flood control project, 550 billion, palakpakan ang mga sip-sip man ng mga congressman. Yan na. Alam mo yan na. Ngayon, after 3 days, binaha ang Pilipinas. Hinanap yung 550 billion na accomplishment project. Yung pala ghost. Multo lang pala na proyekto. Ngayon, asa yung 550 billion? Hanggang ngayon, wala investigation. Sayang ang pera na yan. Ha? Ngayon na naman, marami siyang binanggit na accomplishment pero hindi na siya nagbabanggit ng amount. Kasi baka madisgrasya na naman siya sa kanya suna. Pero yung mga medical, Cortal, Amlodipine, mga maintenance, binanggit niya one by one. Biro mo, one by one, para sa maintenance, pinagyabang niya, tagdadalawang piso lang, hindi nga aabot ng 1 billion project na yun. Diyos ko naman, Pangulong Marcos, oo, nabalik tuloy tayo sa suna, ano. So, mayroon pa isa na lumalabas na ghost project, na billion of pesos, pinagyabang niya, pero hindi naman nakikita. Nakalimutan ko sorry i-research ko yun, pero for another, meron siyang binanggit na project, pero parang lumalabas na ghost project pa rin. So, yan lang, mga kaibigan. Ulitin ko, mukhang nanahimik, mukhang mayroon na naman bayaran ngayon. Ang galing ni Marcos, ang daming pera. Pinambabayad niya lang sa mga sindikato. Ay, Diyos ko naman. Buhay Pilipino. Wala, kawawa ang Pilipino sa ginawa ni Bongbong Marcos. Salamat.